Magandang gabi po o araw sa inyo. Ako po si Paing at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan namin noong kabataan ko. Nangyari ito sa isang baryo sa bandang Quezon taong 1986. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga nangyari at ang mga kasama ko noon ay ganoon din ang sinasabi. Hindi nila malilimutan ang gabing yon. Noong mga panahong yon, tatlo kaming palaging magkakasama. Ako, si Arnel at si Dodong. Pare-pareho kaming binata at mahilig maglibot sa mga lugar na hindi pinapansin ng iba. Isang hapon napag-usapan naming tuklasin ang isang lumang kubo sa dulo ng baryo. Ang sabi ng matatanda, iyon daw ay dating tirahan ng isang ermitanyo na bigla na lang nawala. Sabi ni Arnel habang naglalakad kami, "Paing, sigurado ka bang doon tayo pupunta? Sabi ng lola ko hindi daw ligtas doon." Di ba mas masarap kung tayo mismo ang makakita kung may totoo ngang nakakatakot doon? Napailing si Dodong pero sumabay pa rin. "Bahala na, pero pag may nangyaring kakaiba, uuwi talaga kaagad ako." Pagdating namin sa dulo ng daan, humarap sa amin ang kubo. Halatang matagal nang walang nakatira. Nakaluhod na ang bubong, may mga damong tumubo sa gilid at ang mga bintana ay parang mata na nakamasid. Tahimik ang mga paligid, kahit mga kuliglig at palaka ay parang biglang tumigil. "Grabe, Paeng, parang hindi na ako sigurado dito," sabi ni Arnel. At sabi ko naman, "Nandito na tayo, tingnan na natin kahit sandali." Lumapit kami at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sumalubong agad ang amoy ng amag at bulok na kahoy. Ang sahig ay may butas at sa sulok ay may mga lumang gamit, mga banggera, sirang lampara at isang lumang banig. Habang iniikot namin ang loob, biglang may kaluskos na narinig mula sa taas ng bubungan. Napatingin kami sabay-sabay. "Hayop na yan! Kala ko kung ano na!" Bigla kaming kinilabutan nang marinig ang pagaspas na parang pakpak, kasunod ng malalim na ungol. "Ano yun?" sigaw ni Arnel habang napapatras. "Huwag kayong maingay, baka tao lang yan," sabi ko naman. Ngunit sa sulok ng kubo, may nakita kaming anino na gumagalaw. Mabagal, mahaba ang hugis at parang hindi pangkaraniwan ang galaw. Nakatitig kami sa sulok ng kubo kung saan gumagalaw ang anino. Mabagal pero malinaw na papalapit ito sa amin. Hindi namin makita ang buo dahil sa dilim, pero kita namin ang mahabang daliri na nakasayad sa may sahig. Sabi ni Arnel na halos pabulong, "Paing, hindi yan tao Pare, lumabas na tayo dito, hindi maganda." Pero bago pa kami nakagalaw, biglang lumabas mula sa anino ang isang hugis na parang tao. Payat, baluktot ang likod at mahaba ang buhok na gusot. Ang mukha niya ay parang natatakpan ng anino, ngunit ang mga mata ay nagliliwanag na pula. "Hindi kayo dapat nandito." Isang paos na tinig ang lumabas pero hindi gumalaw ang bibig. Nagkatinginan kami tapos sabay-sabay na umatras. Tumama si Arnel sa isang sirang upuan at bumagsak dahilan para umalingaw-ngaw ang ingay sa buong kubo. Doon biglang sumugod ang nilalang. Ang bilis niya, parang hindi tumatama ang mga paa sa may sahig. Muntik nang mahawakan si Arnel kung hindi siya agad nakatayo. Napasigaw siya habang patakbo kaming lumalabas ng kubo. Pero hindi doon natapos. Nang makalabas kami, narinig namin bumukas ang bintana ng kubo at mula doon ay lumipad ang nilalang. Malalakas ang pagaspas, parang malaking paniki pero mas malaki ang katawan. Napasigaw ako ng, "Takbo! Takbo tayo!" sabi ko habang tumatakbo kami papunta sa daan palabas ng gulod. Naririnig namin ang mabilis na paglipad sa taas, kasabay ng kakaibang halakhak, parang nang aasar. Si Dodong ay halos matalisod dahil nanginginig ang tuhod habang tumatakbo. "Paing, hindi ko na kaya." "Kunti na lang, malapit na tayo sa kalsada." Ngunit bago kami makalayo, biglang humarang sa unahan namin ang nilalang.
Kita namin ngayon ang itsura niya. Mahahabang kuko, bunganga na may matutulis na ngipin at balat na kulay abo. Nakatitig siya sa amin na parabang gutom na gutom. Walang makakatakas sa kubo ng ermitanyo. Nakaharang sa daan ang nilalang. Ang mga mata nitong pula ay nakatutok sa amin at ang hininga ay parang amoy ng nabubulok na karne. Nagtago kami sa likod ng punong kahoy pero alam naming hindi yun sapat para makatakas. Si Arnel ang unang nagsalita. Nanginginig ang boses. Paing, anong gagawin natin? Wala tayong dala. Kahit ano, basta may mapulot. Hindi pwedeng wala tayong panlaban. Sabi ko naman dito. Kumuha ako ng bato at agad na inihagis sa nilalang. Tumama ito sa balikat niya pero imbis na masaktan, lalo siyang ngumisi. Sabay pakpak na umingay sa ere. Hindi niyo ako mapapalayas. Bulong niya. Si Dodong ay halos maiyak sa sobrang takot. Paing, mamamatay na yata tayo. Hindi ako makatakbo na maigi. Nanginginig ang tuhod ko. Hinila ko siya palayo at sinubukan naming dumaan sa kabilang gilid ng daan. Pero mabilis kaming hinarangan ng nilalang. Isang hampas ng kanyang kuko ang tumama sa punong kahoy at halos ito ay mabiyak. Diyos ko po naman! Sambit ni Arnel habang nakapikit. Biglang may malakas na kaluskos mula sa kabilang bahagi ng gubat. Isang matandang lalaki ang lumitaw, hawak ang isang lampara at supot na may lamang mga dahon at asin. Nakasuot siya ng lumang barong at may mahabang balbas. Lumayo kayo dyan! Malakas na sigaw ng matanda. Kumuha siya ng asin mula sa may supot at inihagi sa nilalang. Tumama ito sa balat ng halimaw at bigla itong napasigaw. Umusok ang balat na tila natutusta. Lumipad ito palayo at nawala sa dilima. Nag-iwan ng mabahong amoy sa paligid. Tahimik kami tatlo habang nakatitig sa matanda. Ang mga kamay ni Dodong ay nanginginig pa rin habang si Arnela ay hingal na hingal. Mga batang ito, bakit pa kayo pumasok sa kubo ng ermitanyo? Hindi na iyon ligtas simula nang may sumakop na nilalang doon. Napatitig kami sa kanya, hindi makapagsalita. Kung hindi kayo dumating, baka patay na kami, sabi ko naman. Matapos maglaho ang nilalang sa may dilima, nanatili kaming tatlo na tulalang nakatitig sa matandang subaklolo sa amin. Hawak pa rin niya ang lampara at supot ng asin. At ang mukha niya ay seryoso na parang sanay sa ganitong pangyayari. Hindi na bago sa akin ang mga kabataang nakikialam sa kubo. Pero bihira ang nakakaligtas. Swerte kayo. Inabutan ko kayo. Ano po ba talaga ang nandun, Lolo? Hindi yung tao sabi naman ni Arnel. Umiling ang matanda. Hindi nga tao. Matagal nang may ermitanyo na nakatira doon. 1 taong nag-iisa. At may kakaibang kaalaman. Nang mamatay siya, hindi napunta sa matinong kamay ang kanyang mga gamit. Ang kubo niya ay naging pugad ng mga masasamang nilalang. Ang nakita ninyo ay isa sa mga aswang na matagal nang nagkukubli sa lugar na iyon. Nagkatingin kami ni Dodong at Arnel. At sabi ko dito, Lolo, ibig sabihin, hindi lang iisa ang nandoon? Marami sila, pero ang pinakapinuno nila ay dumating lang nang mamatay ang ermitanyo. Kaya mula noon, may mga nawawalang hayop at may mga batang nagkakasakit ng walang dahilan. Hindi ninyo dapat pinasok ang kubo. Lolo, kung ganun, hindi ba delikado para sa buong baryo, baka sumalakay sila? At nangyari na nga iyon, noon-noon pa. Pero kung hindi makikialam ang mga tao, hindi sila agad lalabas. Ang problema, kayo, nagising nyo sila. Tahimik kaming tatlo. Ramdam namin ang bigat ng mga salitang yun. Si Arnel ay napaupo sa lupa, hawak ang ulo. Lolo, anong gagawin namin? Kung bumalik sila, paano kami? Bantayan ninyo ang sarili ninyo at huwag kayong magkalat ng kwento sa iba. Baka magdulot lang ito ng takot. Pero tandaan ninyo, hindi pa tapos. Babalik at babalik sila sa kubo. At kung lalo silang lumakas, baka hindi na kubo ang maging pugad nila, kundi ang buong baryo. Pagkasabi niya noon, bigla siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo.
Hawak pa rin niya ang lampara. Naiwang kaming tatlo, nakatingin lang. Hindi alam kung susundan ba namin siya o tatakbo pa uwi. Pagkatapos ng gabing yon, halos hindi kami nakatulog ni na Arnel at Dodong. Pagdating sa baryo, wala kaming ibang nagawa kundi ang magkunwari na parang walang nangyari. Ayaw naming isipin ng mga magulang namin na kung saan-saan kami pumupunta. Pero sa totoo lang, pare-pareho kaming nanginginig pa rin sa takot. Kinabukasan, normal lang ikot ng baryo. May mga nag-aararo sa bukid at may naglalako ng gulay at ang iba naman ay abala sa paghahanda para sa piyesta sa kapilya. Para pang kami lang ang nakakaalam ng lihim na sumasakal sa aming tatlo. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang may mapansing kakaiba ang mga taga-baryo. Una, may mga baboy na biglang nawawala sa may kulungan mismo. Akala ng iba, ninakaw ng mga kapitbahay o ng lasenggong nagugutom. Pero nang makita ang iniwang dugo at kalat ng balahibo sa damuhan, alam naming hindi ordinaryong tao ang kumuha. Pangalawa, may batang nagkasakit ng biglaan. Wala namang lagnat o ubo, pero parang nangihina at ayaw kumain. Sabi ng albularyo, parang sinisipsip ang lakas at katawan. Doon nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. Bumalik na raw ang mga aswang. Isang gabi, nagkita ulit kami ni na Arnel at Dodong sa tabi ng poso. Paing, sigurado ako, galing lahat to sa kubo eh. Simula na pumasok tayo doon, parang tayo ang dahilan. Wala tayong magagawa, hindi naman natin alam eh. Pero paano kung tama si Lolo? Baka bumalik sila. Si Dodong na dati matapang, ngayon ay halos ayaw nang lumabas ng bahay pag madilim. Kung babalik sila, bakit hindi na lang tayo lumapit kay Lolo? Siya lang yata ang may alam kung paano sila labanan eh. Sabi ni Dodong. Tahimik lang kami, kasi sa totoo lang, hindi namin alam kung magtitiwala ba talaga kami sa matanda. Oo, iniligtas niya kami noon, pero hindi rin namin alam kung bakit parang sanay na sanay siya sa ganitong bagay. Kinabukasan, nagpunta ako sa palengke para bumili ng bigas. Habang naglalakad pa uwi, may narinig akong dalawang matandang babae na nag-uusap. Sabi nila nakita raw ulit yung ermitanyo, pero matagal lang patay yun, di ba? Iiwan ko nga rin pare, pero kung ako sa'yo, huwag kang lalapit sa bandaron. Nakakatakot ang lugar na yun. Napahinto ako. Alam kong matagal nang patay ang ermitanyo. Pero kung may nakakita raw ulit sa kanya, ibig sabihin ba'y hindi lang mga aswang ang nasa paligid, kundi pati ang kaluluwa ng ermitanyo. Dumating ang gabi na hindi katahimikan ang dala ng dilim. Habang nakaupo ako sa harap ng aming bahay, narinig ko ang mga aso ng kapitbahay na sunod-sunod ang tahol. Halos mabaliw sa ingay. Sumunod ay sigawan ng isang pamilya mula sa kabilang dulo ng baryo. Agad akong tumakbo papunta doon. Doon ko nadatnan sina Arnel at Dodong na naroon na rin. Ang isang baboy sa kulungan ay gutay-gutay, parang may malalaking kuko na bumaon sa laman at bago ito pinilas. Ang dugo ay kumalat hanggang sa bakod at parang may bakas ng paa na hindi tao. Mahaba at matutulis ang mga daliri. Paing, ito na nga yata, bulong ni Dodong. Halos nanginginig ang tuhod. Hindi tayo pwedeng tumayo lang dito. Kung hindi tayo kikilos, baka tao ang susunod nilang kunin, sabi ni Arnel. Kinabukasan, nagtipo ng ilang taga-baryo sa harap ng kapilya. Ang usapan ay iisa: paano mapipigilan ang sunod-sunod na nangyari. Ang mga matatanda ay nagbigay ng payo: maglagay ng bawang sa pintuan, magtabi ng buntot pagi at maglagay ng asin sa paligid ng bahay. Tahimik lang kaming tatlo. Alam namin sa sarili namin na may alam kami na hindi nila batid. Hindi lang basta aswang ang nakikita, kundi isang grupo na galing mismo sa kubo ng ermitanyo. Lumapit sa amin ang matandang tumulong. Nakikita ninyo, unti-unti na silang lumalakas. Kung hindi natin haharangin, baka hindi na lang mga hayop ang mawala. Nagkatingin ng kaming tatlo. Doon namin naisip na baka oras na para humingi ng tulong sa kanya.
Gabi na nang puntahan namin ang kubo ng matanda. Nandoon pa rin siya, parang naghihintay sa amin. Lolo, kailangan na po namin ng tulong ninyo. Hindi lang po hayop ang kinukuha nila. Baka buong baryo ang kapalit. Tumingin siya sa amin ng matagal bago sumagot. Kung talagang handa kayo, may kailangan kayong gawin. Pero tandaan ninyo, hindi na kayo makakabalik sa dating buhay kapag pumasok kayo rito. Kasama na kayo sa laban. Tahimik si Dodong. Si Arnel bagamat nanginginig ay tumango naman. Ako man kahit natatakot ay nagpasya na wala nang atrasan. Pinasok namin ang kubo ni Lolo. Amoy insenso at mga tuyong dahon ng paligid. Sa mesa may mga bote ng langis, mga lumang papel na may kakaibang sulat at ilang gamit na hindi namin maintindihan. Bawat isa sa inyo, kailangan may hawak na proteksyon. Asin para sa katawan, langis para sa sugat, at dasal para sa lakas ng loob. Hindi sapat ang tapang lang, kailangan ninyong maniwala. Kumuha kami ng kanya-kanyang gamit. Habang hawak ko ang maliit na bote ng langis, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Handa na ba talaga kami na susunod sa mangyayari? Makalipas ang ilang gabi, dumating ang kinatatakutan namin. Walang buwan, itim ang langit at ang paligid ay tahimik na tahimik. Nasa loob ako ng bahay nang biglang marinig ang iyak ng mga manok at ang pagtili ng isang ginang mula sa kabilang kalye. Agad kaming nagtakbo ni na Arnel at Dodong. Dala-dala ang asin, langis at mga gamit na ibinigay ni Lolo. At nang makarating kami sa bakuran ng kapitbahay, tumambad sa amin ang isang anyo. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata ay kumikislap na pula. Nakahawak ito ng manok na parang laruan at saka biglang pinunit gamit ang mahabang kuko. Sumigaw ako at sinabi ko kay Arnel ang asina. Inihagis ni Arnel ang isang dakot ng asina papunta sa nilalanga. Parang nasunog ang balat nito at napatras siya habang umuungol ng malakas. Doon ko napatunayang totoo ang sinasabi ni Lolo. Takot sila sa asina. Bigla pang lumitaw ang dalawa pang nilalang mula sa gilid ng punong saging. Isa iyong baluktot ang likod at mahaba ang dila na parang ahas at ang isa namay parang tao pero ang mga mata ay puro itim. Palibhasa, 3 na silang kaharap namin. Napatras kaming lahat. Paeng, hindi natin kaya. Sigaw ni Dodong. Hindi pwede, Dodong. Kung tatakbo tayo, mas lalo silang lalakas. Lumapit ang isang nilalang kay Arnel. Agad niyang binuksan ang bote ng langis at ibinuhos ito sa lupa bago nagdasal ng mahina. Sa hindi may paliwanag na paraan, biglang tumigil ang nilalang at umatras para bang natakot sa amoy at dasala. Nang akala namin ay katapusan na, biglang lumitaw si Lolo dala ang lampara. Umalingaw-ngaw ang tinig niya habang may hawak na pamalo, parang yari sa kahoy na may ukit. Lumayas kayo sa lugar na ito. Sigaw niya, sabay hampas ng pamalo sa lupa. Isang nakabibinging sigaw ang sumunod mula sa mga nilalang. Parang nasusunog sila sa liwanag ng lampara. Isa-isa silang naglaho, nagmistulang usok at tinangay ng hangin. Naiwan kami na hingal, nanginginig pa rin ang tuhod sa takot. Ngayon nakita nyo na. Hindi sila basta-basta. At tandaan ninyo, ang bawat laban ay nagpapalakas din sa kanila. Kung hindi natin tatapusin ang pinagmulan, babalik at babalik sila. Sa kubo ng ermitanyo? Tanong ni Arnel halatang pagod at takot. Tumango si Lolo. Oo, doon lahat nagsimula at doon din dapat matapos. Kung hindi buong baryo ang malulunod sa kadiliman. Nagkatinginan kaming 3. Doon namin napagtanto na hindi na ito basta kwento ng takot. Nasa gitna kami ng labanan na baka hindi namin matakasan. Kinabukasan, matapos ang laban, hindi naging tahimik ang baryo. Kahit walang nagsasalita ng direkta tungkol sa nakita naming mga nilalang, ramdam sa bawat tao ang takot. Ang mga pinto ay laging nakasara bago magtakip silim. Ang mga aso ay palaging nagbabantay, tila alam nilang may masama sa paligid.
Kami ni na Arnel at Dodong ay nagpunta muli kay Lolo. Pagdating pa lang namin sa kanyang kubo, para bang alam niya niyang darating kami. Nakahanda na ang mesa, may mga asin na nakabalot, langis na nasa bote at mga dahon na nakatali. Lolo, handa na po kami. Kung kailangan namin tapusin sa kubo, sasama kami. Mabuti, pero bago kayo pumasok, kailangan munang pagtibayin ang loob ninyo. Kapag nag-atubili kayo sa loob, doon sila magtatagumpay. Pinaupo niya kami sa paligid ng apoy. Sa bawat isa sa amin, binigyan niya ng maliit na kahoy na may ukit na parang anting-anting. Ito ang magsisilbing panangga sa inyo. Hindi ito sapat para talunin sila, pero makakatulong para hindi kayo kaagad mapasok ng kanilang kapangyarihan. Paliwanag ni Lolo. Nagpausok siya gamit ang tuyong dahon at itinapat sa amin. Amoy mapait, nakakasulasok. Pero ramdam ko nga gumagaan ang dibdib ko habang dumadaan ang usok sa katawan ko. Paeng, ikaw ang pinakamalakas ang loob sa inyong tatlo. Ikaw ang uunahin nilang lapitan. Huwag kang bibigay. Tumingin ako kina Arnel at Dodong. Alam kong pare-pareho kami kinakabahan. Pero wala nang atrasan. Gabi nang magsimula kaming maglakad papunta sa dating kubo ng ermitanyo. Ang daan ay madilim at tanging lampara ni Lolo ang nagsisilbing ilaw. Habang papalapit kami, naririnig namin ang mga huni ng paniki at ang hangin ay malamig na parang may kasamang bulong. Arnel, naalala mo ba yung una tayong pumasok dito? Hindi ko akalaing babalik pa tayo. Hindi na natin yun pagpipilian pa. Kung hindi tayo babalik, baka pamilya natin ang kapalit. Nang makita na namin mula sa malayo ang kubo, parang mas lumaki ito kaysa sa dati. Ang bubong ay halos nakasayad sa lupa dahil sa mga baging at ang paligid ay punong-puno ng anino na gumagalaw kahit walang hangin. Huminto si Lolo sa tapat ng kubo. Itinaas niya ang kanyang lampara at binikas ang isang dasal na hindi ko maintindihan. Bigla namang lumakas ang hangin at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang kumilos. Parang may buhay. Tandaan, lahat ng nasa loob nito ay hindi ninyo dapat katakutan. Takot lang ang puhunan nila. Wika ni Lolo. Ngayon magsimula na tayo. At sabay-sabay naming tinawid ang bakuran, papasok sa mismong pugad ng kasamaan. Pagbukas ng pintuan ng kubo, sumalubong agad ang amoy ng bulok na karne at usok ng kandila. Madilim sa loob, tanging liwanag ng lampara ni Lolo ang nagbigay ng anino sa mga dingding na yari sa kawayan. Doon namin napansin ang mga nakasabit na mga bote na may lamang likido, mga buto ng hayop at mga papel na puno ng kakaibang sulat. Habang naglalakad kami, ramdam kong may mga matang nakatingin mula sa bawat sulok. Ang sahig ay malamig na parang bato at ang bawat yapak namin ay may kasabay na lagitik. Paing, parang may gumagalaw sa taas. Nilingon ko siya pero hindi ko nasagot sapagkat mula sa kisame, unti-unting bumaba ang isang anyo. Parang tao pero mahaba ang mga braso at ang mukay wala ng laman kundi balat at matatalim na ngipin. Arnel, asin daw! Sigaw ko kaagad. Dinakma ni Arnel ang supot ng asin at inihagis sa nilalang. Nag-ungol ito ng malakas at napatras pero hindi ito nawala. Sa halip nagsilabasan pa ang dalawa pang nilalang mula sa likod ng dingding. Isa ay may mahahabang kuko at ang isa na may parang lumilipad na paniki na kasinlaki ng tao. Nagtipon kaming tatlo sa gitna habang si Lolo ay itinaas ang lampara. Bigla niyang hinampas ang sahig gamit ang kanyang pamalo at binigkas ang dasala. Nagliyab ang paligid ng apoy na kulay asul at saglit na napaurong ang mga nilalanga. Hindi sila titigil hanggat hindi natin hinahanap ang pinagmumulan. Itinuro niya ang likod ng kubo kung saan may nakatabing tela. Dali-dali kaming lumapit at inalis yun. Doon namin nakita ang isang altar sa gitna nito. Merong isang malaking palayok na puno ng dugo at mga buto.
at sa paligid ay mga ukit na simbolo. Dito sila kumukuha ng lakas? Sirain natin to bago nila tayo mapalibutan. Agad kong kinuha ang bote ng langis at ibinuhos sa palayok. Si Arnel naman ay naglagay ng asina sa paligid at si Dodong ay sumigaw habang pinupukpok ito gamit ang isang bato. Pagkabagsak ng palayok, sumabog ang malakit na dugo sa buong kubo. Isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi lang galing sa isang nilalang, kundi parang mula sa buong lugar. Ang mga aswang na nasa paligid ay nagwawala, pero halatang nanghihina. Hinampas ni Lolo ang pamalo niya sa ere at umapoy ito. Ngayon na, habang mahina sila. Kami sabay-sabay na humagis ng asina at langis. At mga nilalang ay nagsisigawan habang unti-unting nagiging usok hanggang sa tuluyang maglaho. Naiwan kaming lahat na hingal na hingala, nanginginig at basang-basa ng pawis at dugo. Pagbagsak ng huling nilalang, biglang tumahimik ang kubo. Wala nang ingay ng hayop, wala nang mga matang nakamasida, para bang ang lugar ay biglang nabawi mula sa kadiliman. May iniwan silang marka at kahit nasira natin ang pugad, baka may iba pang lugar na pinagkukublihan nila. Nagkatingin ng kaming tatlo ni na Arnel at Dodong. Alam naming hindi pa talaga nauubos ang mga ito, pero sa gabing yon nakahinga kami ng maluwag. Pagkatapos ng gabing yon, halos hindi ko na maalala kung papaano kami nakalabas ng kubo. Para kaming mga lantang gulay habang pauwi. Nanginginig ang katawan at mabigat ang pakiramdam. Si Arnel ay halos himatayin. Si Dodong naman ay hindi na makapagsalita. Pagdating sa baryo, sinalubong kami ng ilang kapitbahay na nagtataka kung bakit kami pawisan at maputla. Hindi na kami nagsalita at kahit si Lolo ay umiling lang at naglakad pauwi sa kanyang kubo. Kinabukasan parang muling bumalik ang normal sa baryo. Wala nang mga hayop na biglang nawawala. Wala nang batang biglang hinihika o nanghihina. Ang mga aso ay tahimik na at ang gabi ay hindi na gaanong mabigat sa pakiramdam. Pero kahit pa ganoon, ramdam namin na may naiwan pa ring bakas ng nangyari. Ang mga tao kahit hindi nila alam ang lahat ay mas maingat na. Bago matulog, sinisigurong may asin at bawang sa pintuan at ang mga matatanda ay paulit-ulit na nagpapaalala na huwag lalapit sa parte ng kagubatan kung saan nakatayo ang dating kubo. Sa kabila ng katahimikan, kami ni na Arnel at Dodong ay hindi basta nakatulog. Kada gabi, may bangungot akong nararanasan. Nakikita ko ang mga mata ng nilalang, ang matatalim na ngiti at ang altar na puno ng dugo. Minsan nararamdaman kong may malamig na hangin na dumadaan sa gilid ng higaan ko, kahit sarado naman ang bintana. "Paing," sabi ni Arnel habang nagkukwentuhan kami. "Akala mo ba tapos na? Kasi ako pakiramdam ko may nagmamasid pa rin." Tinignan ko siya, tumango ako. "Ganon din ako. Baka hindi lang sa kubo nagtatago ang mga yon." Minsan pinuntahan namin si Lolo para magpasalamat. Doon niya sinabi ang huling babala. Hindi sa isang lugar nakatali ang kasamaan. Ang kubo ay naging pugad nila, pero hindi ibig sabihin na wala na sila. Tandaan ninyo, ang takot ay parang apoy. Kapag pinayagan ninyo, kakalat at kakalat ito. Umiling siya bago nagpatuloy. Ang laban ninyo ay hindi pa tapos. Pero huwag kayong mawala ng lakas ng loob. Ang mahalaga, alam ninyo na kung papaano sila lalabanan. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nakalimutan ng iba ang mga nangyari. Bumalik ang buhay sa dati. May piyesta na ulit, may palaro sa plaza at may mga nagsasayawan sa gabi. Pero kami na nakakita ng totoo ay hindi na muling naging kagaya ng dati. Bawat tunog ng kaluskos sa gabi ay nagpapaalala sa amin ng kubo. Bawat matang dumadaan sa dilim ay parang nagbabalik ng kaba. At sa tuwing
Maiisip ko ang sigaw ng nilalang, alam kong hindi yun basta mawawala. Isang gabi, nagkukwentuhan kami ni Arnel sa ilalim ng punong mangga. Bigla siyang nagsabi ng, "Paeng, hindi ba't parang may mali sa pagkakakilala natin sa ermitanyo? Bakit doon sila nag-ugat? Hindi kaya may iniwan siyang bagay sa kubo?" Hindi agad ako nakasagot. Totoo, mulat sa pula, ang alam ng namin ay matandang ermitanyo ang nakatira doon na namatay ng mag-isa. Pero bakit ba tila doon sumisibol ang kasamaan? Kinabukasan, sinadya namin ni Lolo para tanungin. Umupo siya sa bangko, humigop ng tabako. At saka nagsalita. Hindi lahat ng nag-iisa ay banal, mga apo. Yung ermitanyo na yon, matagal nang may usap-usapan tungkol sa kanya. May dala siyang mga lumang aklat, mga orasyon na hindi para sa Diyos, kundi para sa mga anino. Doon sa kubo, may mga bagay siyang iniwan, mga gamit na hindi dapat makita ng kahit sino. Napatitig kami ni Arnel sa isa't isa, para bang biglang bumigat ang paligid. Nang gabing yun, hindi ko alam kung bakit pero napapayag ko sina Arnel at Dodong na bumalik kami sa lugar ng kubo. Hindi na ganoon kabuo ang ekstruktura dahil sinunog na ng mga matatanda, pero may mga abo at sira-sirang kahoy na naiwan. Tahimik ang paligid pero habang papalapit kami, parang may malamig na hangin na nagmumula doon. Tila may humuhuni sa tenga namin. Pabulong na hindi namin maintindihan. Paing, naramdaman mo ba yun? Oo, parang tinatawag tayo. Pagdating sa gitna ng abo, may nakita kaming kakaibang bagay. Hindi nasunog kahit pa sinunog na ang kubo. Isang lumang kahon na bakal, may ukit ng mga simbolo. Sinubukan ni Arnel buksan pero mahigpit at kandado. Nang hawakan ko, biglang lumamig ang mga kamay ko. Para bang kumapit ang lamig hanggang buto. Baka ito na ang iniwan ng ermitanyo. At baka ito rin ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang lugar na to. Biglang may kumaluskos mula sa mga puno. Napalingon kami at doon namin nakita ang isang nilalang na nakatayo sa di kalayuan. Mahaba, payat at walang muka. Dahan-dahan itong gumalaw parang naglalakad pero walang tunog. "Alis na tayo!" Bulong ni Arnela. Nanginginig ang boses. Ngunit sa halip na umalis, lalo pang lumapit ang nilalang. Hindi ito tumigil at habang papalapit, mas ramdam naming bumibigat ang paligid. Agad kong kinuha ang kahon at tumakbo kami papalayo. Habang tumatakbo, dinig namin ang mga yabag na hindi naman galing sa amin. Minsan may malamig na hangin na dumadampi sa batok namin. Pagkarating sa may ilog, sakalang nawala ang pakiramdam na may sumusunod. Pag-uwi, ipinakita namin kay Lolo ang kahon. Sa una ayaw niyang hawakan, pero nang makita niya ang mga simbolo, nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit ninyo kinuha ito? Dapat yan ay nakalibing sa abo. Hindi nyo alam kung ano ang sumpa na dala niyan. Natigilan kami. "Lolo, ano ba talaga to?" Tanong ko. Huminga siya ng malalim at tumingin sa amin isa-isa. Yan ang kahon ng ermitanyo. Doon nakatago ang mga gamit niyang itim na orasyon at mga panawagan sa mga nilalang ng kadiliman. Habang nasa inyo yan, hindi kayo titigilan ng mga ito. Magdamag akong hindi nakatulog. Habang nasa gilid ng papag ang kahon, pakiramdam ko ay para bang may mga matang nakatingin mula sa dilima. Narinig ko pa minsan na may pabulong na boses. Hindi ko maintindihan pero malinaw na hindi galing sa tao. Kinabukasan nagtipon kami ni na Arnel at Dodong sa likod bahay. Pare-pareho kami may kaba pero parang may nagtutulak sa amin na buksan ang kahon. "Paeng, paano kung ito lang ang paraan para matapos na ang lahat ng kababalaghan?" sabi ni Arnel. Si Dodong naman halatang takot. Pero paano kung lalo tayo mapahamak? Hindi ba sinabi ni Lolo na huwag itong galawin? Pinagdidebatehan namin pero sa huli na naigang tukso. Kumuha ako ng martilyo at binuksan ang kahon na iyon. Sa unang hampas,
Wala, sa ikalawa biglang may malakas na hangin na dumampi. Kahit walang bagyo o kahit mahinang ihip ng hangin. Sa ikatlong hampas, bumigay ang bakal. Dahan-dahan naming binuksan ang kahon. Sa loob may lumang aklat, kulay itim ang pabalat at tila gawa sa balat ng hayop. May mga bote rin na may lamang likido na parang dugo at langis, at sa ilalim isang maliit na buto ng tao. Nakatali sa pulang tela. Napatras si Dodong. Diyos ko, Paing, buto to ng tao ah. Tahimik si Arnel, nakatitig lang sa aklat. Pinilit kong hawakan ang aklat. Pagbukas ko nakasulat sa lumang Tagalog at Kastila. Mga dasal pero banala, mga orasyon para tumawag ng nilalang, mga guhit ng kakaibang hayop na hindi ko pa nakita. Ang ilan ay may pakpak, may mahabang kuko, may mga mata na parang nagbabaga. Habang binabasa ko, bigla kong narinig ang boses na malapit sa tenga ko. At ang sabi ng tinig na yon, buksan ko daw at basahin ng malakas. Nagulat ako. Tumingin sa paligid pero wala. Si Arnel at Dodong parehong nakatingin sa akin, parang may kakaibang takot sa mga mata nila. Bigla lang nagdilim ang paligid, kahit umaga pa. Parang natakpan ng makapal na ulap ang langit. Ang mga manok na kanina'y tilaok ng tilaok ay natahimik, at mula sa malayo, dinig namin ang pagaspas ng pakpak. Malalaki, mabibigat. "Paing, isara mo na!" sigaw ni Arnel. Nanginginig ang boses. Agad kong isinara ang aklat at muling ibinalik sa kahon. Sa mismong oras na yon, bumalik ang liwanag. Pero alam naming hindi iyon basta ilusyon lang. May gumising, may nakatawag. Paglingon namin, wala na ang kahon. Nasa gitna pa ito ng mesa kanina, pero sa isang iglap, nawala. Naiwan lang ay abo. Parang sinunog sa mismong harapan namin. Natahimik kaming tatlo. Wala ni isa sa amin ang nakapagsalita ng matagal. Hanggang sa marinig namin ang boses ni Lolo mula sa likod. Mga hangal, huli na ang lahat. Hindi na ninyo mapipigil ang gising ng mga nilalang. Nakayuko si Lolo, hawak ang kanyang baston at bakas sa muka ang matinding takot. Hindi galit, kundi takot na ngayon lang namin nakita sa kanya. Matapos maglaho ang kahon at naiwan ang abo, hindi na naging normal ang mga sumunod na gabi. Halos gabi-gabi may naririnig kaming pagaspas ng mga pakpak sa bubong. May mga yapak na naglalakad sa palibot ng bahay kahit wala namang tao. Ang mga aso sa paligid walang tigil sa tahol at ungol na tila nakikipaglaban sa hindi nakikita. Si Arnel ang unang nakaranas ng matinding bangungot. Sabi niya, gabi-gabi raw may nakaupo sa kanyang dibdib. Mabigat at malamig at may boses na bumubulong. Si Dodong naman halos hindi na kumakain. Lagi siyang tulala at minsan nagigising siyang nasa harap ng pinto kahit hindi niya alam kung papaano siya nakalabas ng higaan. Ako man, hindi nakaligtas. Isang gabi nakita ko sa may salamin ang aking sariling anyo, pero ang mata ko ay pula at ngising aso ang labi. Pagkurap ko normal na ulit pero hindi ko makalimutan ang itsura. Dahil sa pagtindi ng nangyayari, muling kinausap namin si Lolo. Nakaupo siya noon sa bangko, hawak ang kanyang rosaryo. Seryoso ang kanyang muka habang nagsasalita. Mga apo, hindi ordinaryo ang nilaro ninyo. Hindi basta engkanto o multo ang ginising ninyo, kundi mga espiritong pinakawalan gamit ang itim na orasyon. Hindi sila titigil hanggat may nakuha silang kapalit. Napatitig kami kay Lolo. Anong dapat namin gawin, Lo? Isa lang. Huwag ninyong patuluyin na pagbigyan ng takot ang mga nilalang. Magdasal kayo, manatili sa loob at iwasang sundin ang kanilang bulong. Kapag may humiwalay sa inyo, siya ang unang kukunin. Dumating ang gabing hindi namin malilimutan. Malakas ang hangin, walang buwan at ang paligid ay parang balot ng usok. Sa bubong ng bahay, sunod-sunod ang kalabog doon. Para bang may mabibigat na nilalang na naglalakad. Sa labas, nakita namin ang figura ng mga nilalang. Mahaba ang kuko,
Nakayuko ang katawan at may pakpak na parang paniki. Paeng, nandyan na sila. Si Dodong naman nakaluhod, umiiyak at paulit-ulit na sinasabi na, Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. hawak ko ang rosaryo ni Lolo, mahigpit kong idinikit sa dibdib. Pinilit kong manalangin kahit nanginginig ang labi ko. Maya-maya dumagundong ang bubong at biglang bumukas ang bintana kahit nakasara ito ng mabuti. Isang malamig na hangin ang pumasok at sa isang iglap nakita naming tatlo, ang tatlong aninong pumasok sa loob. Isang kaluluwa ang kailangan. Bulong na parang sabay-sabay na boses. Bago pa kami makagalaw, biglang tumayo si Lolo bitbit ang baston at rosaryo. Pumasok siya sa gitna ng mga kalaban at sabay sabi nga, Ako ang kapalit. Ako ang haharap sa sumpang iniwan ng ermitanyo. Huwag ang mga apo ko. Nagkatinginan kami, pero bago pa namin siya mapigilan, umilaw ang rosaryong hawak niya. Ang mga nilalang ay napatras pero unti-unti silang sumama sa apoy na bigla na lang bumalot kay Lolo. Napasigaw na lang kami ng sabay-sabay. Pagkaraan ng ilang sandali nawala ang mga nilalang, nawala ang usok at bumalik ang katahimikan. Naiwan kami ni Arnel at Dodong, parehong umiiyak at hindi makapaniwala sa sakripisyong ginawa ng matanda. Kinabukasan dinala namin ng abo ni Lolo sa simbahan at doon siya inilibing ng maayos. Ang lugar ng kubo ng ermitanyo ay tuluyan ng iniwasan ng buong baryo. Lumipas ang mga taon pero hindi na namin nakalimutan ang mga naganap. Hanggang ngayon, si Reggie, hindi ko alam kung tuluyang natapos ang sumpa o naghihintay lang ng susunod na makialam. Ang malinaw lang, binayaran ni Lolo ang pagkakamali namin. At sa tuwing makakarinig ako ng kaluskos sa dilima o pagaspas ng pakpak, naaalala ko ang gabing yun. Ang gabing muntik ng kitilid ng mga nilalang, ang buhay namin. At dito po natatapos ang ating kwento. Muli ang inyong lingkod, ako si Reggie, ang inyong narrator dito sa ating channel na Kwentuhan Tayo.